gusto mong kumahig, huwag akong girian mo. Baka mapasubo ka. Matikas, matangkad, matipuno, magandang lalaki, at mahusay gumanap sa mga papel niya, sa larangan ng pag-arte, sa pelikulang Pilipino. Sa kabila ng mga ganitong description sa kanya, bakit tinagurian pa rin siyang the original bad boy, ng pelikulang Filipino? Alamin natin ang mga kadahilanan, kung totoo nga ba ang mga paratang sa kanya, bilang bad boy. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Sa husay ng kanyang pananalita, ang mga titig niyang hindi pa nga nagsasalita ay parang nangungusap na, lalo na kung siya ay napapasabak na sa mga maaaksyong papel na ginagampanan niya sa pelikula, habang nakikipagbarilan o nakikipagsuntukan siya, ay tiyak na mapapawaw ka sa bawat kilos niya. Dahil sa galing niya sa mga pagganap niya sa pelikula, ay kaibang karisma ang dulot niya sa kanyang mga manonood, samahan pa rito ang gandang pumorma, gandang lalaki at matangkad pa, kaya naman maraming nabibighani sa kanya na mga kababaihan, lalo na kung wala na sa harap ng kamera. Kahit saan siya magpunta, ay tiyak na hindi mawawala ang mga babae sa tabi niya. E sino ba naman ang aayaw sa katulad niya na magandang lalaki na, artista pa? Marahil kaya siya tinaguri ang the bad boy, ng pelikulang Filipino, dahil sa napakahilig niyang magmahal ng mga kababaihan, at hindi dahil sa basagulero siya, o ano pa mang bagay na masama, kaya siya tinaguri ang the bad boy ng pelikulang Filipino. Si Ace York Cesar Asturias Aguilar, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Ace Vergel, ay isang Pilipinong aktor na tinaguri ang the original bad boy of Philippine movies. Siya ay ipinanganak noong November 20, 1954. Anak siya ng mga mahuhusay, magagaling, at mga veteranong artista noong 1950s na sina Yumaong Alicia Vergel, at Cesar Ramirez. Lingid sa kaalaman ng karamihan, kapatid niya ang isang magaling din, at magandang artista na si Beverly Vergel. Siya ay nag-aral at kumuha ng Business Management and Public Relations, sa Ateneo de Manila University, noong 1975. Siya ay ikinasal kay Maya de la Cuesta, at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, na nagngangalang Alejandro King de la Cuesta Aguilar. Bata pa lamang si Ace Vergel, nang magsimulang pasukin ang mundo ng pelikula. Ang kauna-unahang pelikulang kanyang ginawa ay ang pelikulang Taong Putik, noong 3 taong gulang pa lamang siya, kung saan, kasama niya ang kanyang inang si Alicia Vergel, bilang bida sa nasabing pelikula. Lumabas naman siya sa kanyang kauna-unahang full-length movie, sa edad na 5 taong gulang, gamit ang kanyang tunay na pangalan na Ace York, kung saan, gumanap siya bilang kaibigan ng isang higanteng ibon, sa pelikulang Anak ng Bulkan, noong 1959, na pinagbibidahan nina Fernando Poe Jr., at Edna Luna. Tumigil pansamantala si Ace Vergel sa pag-arte sa pelikula, noong 7 taong gulang na siya. Ito ay upang simulan ang kanyang pag-aaral sa elementarya. Noong 1969, sa edad na 15, ay nagkaroon siya ng comeback movie, isang musical na pelikula na may pamagat na 19ers, kasama si Nora Honor. Subalit naudlot ang kanilang pagtatambal, nang umayaw si Ace Vergel, at nagpas siyang wag nang ituloy ang pagganap sa nasabing pelikula. Nagkaroon uli siya ng isang pelikula, na idinirehe ni Lino Brocka, at ito ay ang pelikulang Inay, noong 1977, kung saan, muli niyang nakasama ang kanyang inang si Alicia Vergel, na gumanap sa title role. Noong lumaki na at nagmature na si Ace Vergel, ay iniwan na niya ang mga papel na drama, at nagpasya siyang pasukin ang mga papel na aksyon sa pelikula. Ang kanyang kauna-unahang aksyon na pelikula, na siyang naghubog at nagbigay tatak sa kanya bilang isang action star, ay ang pelikulang Noel San Miguel, Batang City Jail, noong 1978. Kung saan,
ay nakakuha ito ng positibong review, at nakarating sa box office. Nakilala siya ng husto, dahil sa nasabing pelikula, at tinaguri ang pinakabagong action sensation, sa panahong iyon. Si Ace Verhel ang kauna-unahang bida sa pelikula, na lumabas sa isang miniseries. Ang first ever Philippine miniseries na pinamagatang, Malayo pa ang Umaga, ay batay sa kauna-unahang nobelang Pilipino, sa Ingles ay ang Without Seeing the Dawn, ni Stephen Havoliana. Ginampanan niya ang pangunahing tauhan na si Mario, isang inaapi na magsasaka. Ang kwento ay naglalarawan, noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ito ay ipinalabas sa Channel 9, sa 7 installment, noong panahon ng tag-init ng 1979. Si Ray Valera naman ang napili, para buuin ang theme song, ng nasabing miniseries. Malayo pa ang umaga. Noong 1983, ay ginampanan ni Ace Verhel, ang isang napaka-challenging role sa isang classic movie na, Pieta. Ang kanyang papel bilang, Rigor, ay naiiba sa karaniwang ginagampanan niya sa kanyang ibang mga papel sa pelikula. Subalit ang kanyang pagganap sa nasabing pelikula, ang nagbigay tatak sa kanya magpasa hanggang ngayon. Sa katunayan, ang pelikulang, Pieta, ang itinuturing ng mga fans ni Ace Verhel bilang signature film niya. Dahil sa galing at husay niya sa kanyang mga pagganap sa mga papel niya sa pelikula, ay nagkaroon siya ng higit kumulang sa mga 60 pelikula. Ilan dito ay ang mga sumusunod, Hari ng Tondo, noong 1980, Tatak Angustia, noong parehong taong 1980 rin, Kumusta Ka Judas, noong 1983, Tutoy Guapo, alias Kanto Boy, noong 1992 at Abel Villarama, noong 1998. Ang kanyang huling pelikulang ginawa ay ang Masamang Ugat, noong 2003. Si Ace Verhel ay nakatanggap ng Best Actor Awards mula sa Gawad Orian Award at PMPC Star Awards for Movies, para sa kanyang pagganap sa pelikulang Anak ng Cabron, noong 1989. Noong August 2007, si Ace Verhel ay hinuli at ikinulong sa Caloocan, dahil sa mga kasong rape na isinampa sa kanya noong 2000, subalit kalaunay pinawalang sala din siya at agad na pinalaya. Siya ay naiugnay din sa mga iligal na droga, ngunit ang mga kaso laban sa kanya ay naibasura din. Si Ace Verhel ay inatake sa puso, at agad na isinugod sa Chinese General Hospital and Medical Center. Siya ay na-comatose, at noong December 15, 2007, siya ay namatay dakong 3:17 AM, sa edad na 53. Ano yun? Hihingi lang sana ho ako ng tulong para buhatin yung mga gamit namin. Magbabayad ho ako. Lahat ba bubuhatin? Oo. Narinig niyo, ah? Saan ninyo? Akin!